Guto match. Previously on Danny Stories. Aabot tong $50 na to. Si mother parang para siyang magsuschool. Kanya ayoko ma. Ayoko. Yan, nakakadiri. Hindi ko maatim dahil dumami ng dumami to. Salamin guys, parang may naaninag na naman ako. Hindi ko alam, parang may babae. Home sweet home na naman tayo after long hours of work. Hay, kakapagod. Siyempre, ang usual nating ginagawa after ng trabaho, magluto. Para merong kakainin si mother at hindi siya marunong magluto. Dahil lumalaki daw ako, sabi ni mother, pumunta kami ng 24-hour fitness. Magaganda dyan ang outfits. Naging vlog mo na yan. Nandito kami para mag-inquire sa Gym Pass. Yes, may libreng 3-day Gym Pass. Pero depende pa rin yan sa location. Kaya tanungin nyo kasi yung iba, magbabayad ka ng $30 tapos papakumit ka na nila at boom, magbabayad ka na. 12 seconds later. Eh di ano, Fee, kakainan naman. Mag-hi nga kayo sa sugar daddy ko. Joke lang. Driver ka, girl? Kala ko, ako mag-drive. Ay! Anong meron ka? Nanlibre si mother. Ay, ano ba? Nanlibre si mother. Ano sa'yo? Pares tayo. Burrito. Yun. Ah, ito sa'yo. Oh. Oh, Diba, ang laki. this is burrito. We're going to Hobby Lobby to do my hobbies in the lobby. Koko. Ano oras na? Pasok ka pa. Aray ko, Pixie. Ko. 10:30 na. Lo, ano yun? Ha? Love you. Okay, sige. Mamaya na. Kakain muna ako, tapos maliligo na ako. May pasok ako. Tingin na mga papis. Hi guys. Hi guys. Sleepy Ay! Nakita niyo yung kapatid niyo, ayun oh. Ayun yung baby oh. Ayun! Pixie, ayun oh. Nasa iPad. Tuloy na busog. What, ha? Dyan kayo? Dyan na kayo nakatira? Ang galing mo, Pluto! Pluto boy. Ito si Papansin, oh. Niligo na ako. Ay, ano mo? Kain pala. Alis na ako. Hey. Takan. Hinahabol na pala yung pagkain. 11 PM na, so kailangan na nating umalis ng bahay kasi 20 minutes papunta sa trabaho. Trabaho na naman, 'di ba? Everyday life, trabaho, bahay, luto, and repeat. Ano kaya? Tapos biglang may multo.
Chars. Andito ako sa Med-Surg Telemetry Unit. Meaning, nandito tayo para mag-monitor ng mga pasyente, tumulong sa mga may chronic illnesses at iba-iba pang pasyente. Andito ako sa Omnicell or Automated Dispensing Cabinet para kumuha ng supplies sa admission ko for tonight. So, dadalhin ko na to sa room ng pasyente ko. At syempre, isa sa ginagawa natin ay kumuha ng vital signs at EKG para sa mga pasyente. So, depende kung ano yung i-order sa atin ng nurse or ng charge nurse. Meron ngang tumutunog dito sa room na to. So, of course, tinignan ko muna kung meron siyang pasyente bago ako nag-recording studio. Charot. Tapos, ayan na. So, akala ko naman may nurse sa loob. Kasi nga, pag tumutunog to, ibig sabihin, iniwan mo ng medyo matagal yung pintuan kaya siya nag-alarm. So, kailangan mo siyang mute para mag-stop siya. So, ayan, tinignan ko. Gugulatin ko sana kung sino yung nurse. At yun, wala palang tao. Wala palang tao dito. O diba, best actress ako dun sa moment na yon. Para akong hinahabol ng maniningil. Pumunta ako ng Goodwill Thrift Store para tumingin ng pwede kong i-repurpose na gamit like home decors na aayusin ko, papagandahin ko, saka ko siya ibebenta sa Facebook Marketplace. Kasi nanonood ako ng YouTube na nagfe-flip sila ng mga gamit na pwedeng i-repurpose and then you can make some money. Madami silang mga iba-ibang klaseng paintings dito na yung iba kasi, pag binili mo siya, pwede mo siyang gawing salamin using the paint effect. So, may nakita ko sa YouTube na ginawa yun at mukha namang gumanda siya, pero hindi siya kakasya sa kotse ko. So, tingin-tingin pa ako kung ano pa yung pwede kong ayusin dito or kung ano yung mga deals na makukuha ko dito kung meron man. So, madami silang furniture dito, in fairness. Pero titignan mo talaga kung ano yung sira niya. 'Di ba? Kasi yung minsan, hindi mo makita may mga sira siya. Pero, ang dami dito na magaganda pa at mapapakinabangan pa sa bahay namin. Yeah. Len? Nakatanggal yung price eh. Siguro mga $5-7 din. Dali mo na lang. Sure ka ba? Oh, hindi, wala nang ibang lagayan. Pwede, baka may makita kang iba. Sige na kung gusto mo yan. Okay na? Meron silang wide selection of shoes and clothes. Pero syempre, titignan mo kung magkano at worth it ba talaga sa condition niya. Brief, ayaw mo. Ma, ayaw mo brief. $4 pa yung brief, oh. Ano yan? Magkano doon? 15. Pangit. Ha? Pangit. Pangit lang na nga eh. Pangit, ma. $7 lang.
Yan. Ba't hindi ko nakikita yung price? $10. Okay. Natin ito. Pag 17 to, hindi ko okay. Tara na. Ganito pag wala kang pera, ikaw yung taga-bit-bit. Teka lang, ako nakabili eh. Ikaw yung alalay. Okay lang. Okay lang. Sarap ng pizza. Wala. Sinabi ko lang. Ayan, si mama na yung ano. Nakita na naka-shades pa yung taga-bit-bit mo. Wow! Sa same location ng Goodwill na pinuntahan ko nung isang araw, may nakita akong sala set or L-shaped couch. Kaya ko siya nagustuhan kasi ito yung kulay na gusto ko. Plus, yung size niya, saktong-sakto lang sa amin. Tapos, nagiging bed siya. So, talagang perfecto na sa amin talaga to. Para sa price niya na $115 or 6,000 pesos, maganda siya, malinis, at saka good as new. So, ayan, tinry namin na ilagay sa kotse ko. Medyo may nakausli pa siya ng konti. Pero, tinutulungan nila ako para maiuwi ko na din siya. You don't have nothing sharpie, so oh. Tingnan niyo yung kotse ko. Yan ang dinrive ko. Oh my golly. Dumi ng kotse ko. So, ito yung setup namin na dati sa living room. And it's about to change. Ako pa naman yung taong hindi naniniwala sa measuring, sa mga measurements. Kasi usually na nakikita ko, talagang sinusukat nila yung kwarto, yung space, yung bibili nila, yung entrance. Alam mo yun, kung magkakasya, ganyan. Ako hindi, ina-eyeball ko lang lahat. Feeling ko lahat magkakasya sa paningin ko pag gusto ko. O, diba? Maganda. Bali-bali na talaga yung buto ko dito. Talagang gagawan ko to ng paraan. B. Nabasa ko siya dito. Tatanggalin ko to. And here's the final result. Hindi nyo nga lang alam kung paano ko napasok yan dahil minagic ko yan, nagpabale-balentong ako dahil sobrang hirap ipasok yan. And it's all worth it. O, ayan na, may bago na kayong iihian. So, eto, papakita ko sa inyo kung bakit gustong-gusto ko to. Meron siyang storage na pwedeng nating lagyan ng blanket or extra pillows. Pero this time, nilagyan namin ng anik-anik namin dahil wala kami paglagyan. So, ayan, storage muna siya sa ilalim. Hoy, Pulgoso, anong ginagawa mo dyan? So, mag-steam pa ako dito. Bago namin talaga upuan or higaan yan, maglalagay muna ako ng blanket for now. Hindi lang ata ako yung masaya. Itong dalawang batibot na to din, masaya din sila. Kasi meron na silang bagong hihigaan. O diba, makakatabi na kami habang nanonood kami ng movie. Pag nag-Netflix and chill, for video purposes, medyo hinila ko na nga siya para mas madali kasi kailangan dalawang kamay. So, may dalawa siyang handle dito para pag pull out mo ng pinaka-bed niya, itataas mo siya para magpantay
and then it will turn out into a bed. Ayan. Pluto, doon ka muna. Doon ka muna, bebe. Dito ka muna. Akyat dito. Akyat dito, Pluto. Alis ka muna dyan, bebe. Ah, good boy. Siyang ganito. Ayan. Ba't kayo yung nandyan? Ha? Kayo ba talaga yung dapat nandyan, ha? Hindi ba ako? Ayan na siya. Say hi! Hi, Pluto! Hi! Hi, bebe! Hi, Pixie! Ulululululu! Ba't mo ko ginigising? Ganon talaga si Pixie. Lagi niya akong ginigising. Lalo na pag alam niyang mahaba na yung tulog ko. So, dumiretso ako sa grocery at nagluto na nga ako ng favorite namin ni Mother na pinakbet. At dahil gusto din daw niya ng isda, nagpaluto ako sa market ng tilapia. Tumirik na naman si Cutie Pie. Ito nga pala si Cutie Pie namin na Mini Cooper. 9 years old na siya. So, talagang ang tendency, gumagaralgal na siya. Marami nang dapat ayusin sa kanya. Pero hindi namin siya ma-let go because wala kaming pera. Plus, marami na kaming memories together ni Cutie Pie. Lahat ng nahawakan kong business, nandyan siya. Magsimula nung nag-ukay ako dahil nag-down yung business ko nung What's the Deal noon. Naghawak ako ng ukay-ukay at nagba-back and forth ako at marami akong nadadalang gamit sa kanya. In fairness ha, ang galing ni Cutie Pie. Sumunod, nagbenta din ako ng mga seafood at nagdi-deliver ako sa mga customers at sa kung saan-saan kami napadpad nun. At ginawa ko din siyang Uber Eats. Para siyang Food Panda or Grab Food sa Pilipinas. Nagdi-deliver ako ng mga orders para sa mga customers ko. So, madami kaming pinagdaanan ni Cutie Pie. At hindi lang yon, marami akong napasukan na trabaho dahil sa kanya. Nakarating ako sa Stanford Hospital, sa El Camino, at sa VA Palo Alto. Lahat yan magagandang ospital dito sa California. Dumaan ako ng 7-Eleven kasi yung katabi nito may gas station. So, pagpunta ko doon, nanakam ako sa pizza. Ayan, may 2 slices na pizza. $5 lang siya. At may kasama pa siyang Pepsi. O, diba? Can't beat that. Dito sa Amerika, walang boy dito na tutulong sa'yo para maglagay ng gas sa kotse mo. Self-service dito, so kailangan matuto ka. Walang pa bebe-bebe. Madali lang naman siya. Tututok mo lang, tapos lalabas na siya. 'Di ba? Parang familiar. Ang dumi at ang kalat ni Cutie Pie. Pero eto ngayon, magtitinda tayo ng mga shoes na ang dami-dami na hindi ko naman talaga ginagamit dahil hindi ako lumalabas. Wala akong ibang life kundi work, bahay, luto at mga aso ko lang. So ngayon, silipin natin ang favorite kong pinupuntahan na thrift store malapit sa bahay namin, ang The Crossroads. Pero medyo pricey dito ha, hindi ito yung thrift store na mapupuntahan mo na tagta $3, ganyan $5 meron na. Ang start price nila is $20 pataas. So, pag magbebenta ka dito, ita-timing mo kung anong ibebenta mo sa panahon kasi hindi nila tatanggapin. So, kunwari, nasa winter ka, mga winter shoes or winter clothes ang ibebenta mo. Plus, titignan mo din yung mga tatak, especially mga Italian brands, vintage, yan ang mga kinukuha nila. Hindi basta-basta. At kung bibili man sila, hindi nila bibili niyan ng kalahating price. Okay? So, wag kang mag-e-expect ng malaki ang makukuha mo.
So, kunwari, marami silang kinuha sa'yo, isang bag, ang bibigay lang nila sa'yo is maybe $50. Tops. Wala nang, not more than that. Kasi, ganun sila eh. Kumbaga, bibili nila sa'yo ng mura at ibibenta nila ng mas mahal. That's how they roll. That's how their business go. Ganun talaga. So, kunwari, babayaran ka nila ng $50. Store credit yon, okay? Hindi yun cash. At kung kinash mo man yan, 30% lang ang makukuha mo sa $50. Ganun sila. So, mag-ingat ka kung ano yung bebenta mo kasi ang kukunin nila yung mga branded talaga. Makikita mo naman sa brands, condition ng mga items na binibenta nila, pack naman talaga. So, okay naman na yon. And kung gusto mo rin magbenta ng mga high-end na purses mo, pwede mo din itry. Hindi pa ako nagbebenta ng purse ko dyan dahil natatakot ako. Ikikip ko na lang kaysa ibenta ko or popost ko na lang sa Facebook Marketplace, 'di ba? So, kung walang-wala ka or gusto mo lang ng wardrobe mo, sige, push mo 'yan. At kung gusto mong bumili ng mga items dito, magaganda, promise. Highly recommended. So, habang nag-iintay ako doon sa binenta kong 2 bags ng shoes, ewan ko kung anong kukunin nila doon, naglibot-libot muna ako until tawagin nila ako. Tapos, malalaman ko kung magkano yung store credit or cash na makukuha ko dito. Ayan, tinawag na ako at yan lang 3 kinuha nila sa pagkadami-dami kong binigay, di ba? Pero okay lang. Meron akong $27 in cash or $40 na store credit. Since hindi ko naman siya talaga ginagamit na at nabubulok lang dito and collecting dust, sige na, go na. Matindi yung pangangailangan natin eh. Naririnig kayo sa vlog ko. Di ba nag-away pa sila sa likod ko? Doon sa kabila. Parang artista, binibidyohan pa. Morning. Give me 3 eggs. Thank you very well. 3 cases. 3 cases? But if you get 3, give me the rest. Thank you. Palabiro ka, mother, ah. Ayan na yung mga ano natin. Ito 320 yun. Wow, kala mo, dami pera. Wala tayo sa gura. 240 na binili ni Sanchay, 240. Love. Ito tayo, mother. Ayun. Saan? Hindi ko alam naka-record pala tong telepono ko habang naglalakad ako. Ewan ko kung saan ko siya sinabit. Pero, ayan. Kung sino-sino yung binibidyoan niya. Para siyang may mata, diba? Tapos, yung parang nagsaspy. Ang galing, no? Hindi ko alam kung paano ko nagawa yan. Kasi ano, where did you get the eggs? Oh, thank you. Thank you. Theory. Kuha tayo ng eggs. Let's look for the eggs. Mahirap talaga humanap ng eggs ngayon. Kahit saan kang groceries pumunta, kung hindi ubos na, super mahal. As in, mga 1,000 pesos siguro, mga ano lang yun, 18 pieces. Ganun siya ka mahal ngayon. So, dito sa Costco, na parang SNR sa Pilipinas, meron siyang limit na 3 case.
Dito, 60 pieces kasi 30 pieces bawat tray. So, sa isang case, may 60 pieces eggs for only $22 or siguro sa Pilipinas, 1,200 pesos. Kaya nagkaroon ng limit at nagmahal ang mga itlog dahil nagkaroon ng avian influenza or bird flu. Kaya nauubos ang mga itlog ngayon. Ayan, bili tayo nito mga salmon. Aro, 31. No. Mami Dora, anong binili natin ngayon? Oh, well, we bought a lot of eggs. Because that's our ulam for the next 2 weeks. Eggs. Eggs. Tignan mo, yan nakagad oh. Magkano? 101. Here we are. Kine-check nila. Thank you, sir. Ayan na. Saan tayo nag-park? Ayun lang, hindi ko maalala. Hello? Dito. Ayan. Oo. Ayun o, si Cutie pa yun. Nakita ko na. Wow, ang daming eggs. Ang yaman natin. Eggs for life. Eggs for life. Gulo ng kotse. Kasi ganyan daw mga mayayaman. Pa konti-konti lang yung mga binibili. Talaga ba? Kasi nagkakaubusan ng eggs. So, ngayon na lang ulit kami makakain ng eggs. After 2 months. 2 months, no? Oo. Okay. Dumaan natin kami sa PetSmart para mabilan sila Pixie ng treats. Time pera mo. Pera. Hi, welcome in. Dito, people are expected to greet each other. Kahit small interactions lang yan. Part yan ng customer service and being friendly at the same time, 'di ba? Eh ako pa naman, syempre tatanungin ako ng cashier, how are you? Ako naman ang sagot ko, good, and you? So pinabalik-balik lang natin yung tanong. Hintayin kita sa kotse. There's gonna be a prompt on screen real quick. Thanks. Then it's gonna be 1420. Would you like your receipt? Yes, please. So ngayon, natuto na ako. Pag tinatanong ako, hi, how are you? Lagi ko nang sagot, good, thank you. Period, point, blank. You also have a good one. Thank you. Bye. Good morning. So, hihintayin ko si Mother dahil magbabanyo muna si Mami Dora. Tingin-tingin muna tayo dito sa Manila Zoo. Saan ka nang galing? Akala ko may cellphone ka. Tawagan mo ako. Hindi. Sabi ko, anuhan mo ako, at tawag dito, tatawagan mo ako. Tumitingin ako ng mga chinchila. Sa cashier, sabi ko, wala nang buwan. Eh, narinig ko. At diba, ito na yung binili natin kanina sa PetSmart para manahimik na tong dalawang garapatang bochog na to.